Statement of Partido Demokratiko Pilipino or PDP. Partido Demokratiko Pilipino stand in full support of our chairman, former President Rodrigo R. Duterte's condemnation of the recent use of disproportionate and needless force by police in serving the warrant. Alam mo, pati yung PNP chief, ano, wala ba kayong statement? Yung ba yung statement nyo sa spokesperson nyo lang? Nang kinakausap nyo pa, taga kay OJC. Wow ang layo nyo sa putukan. Seeing such an abuse, Secretary Abalos, asan? Ang hilig nyo magpa-press con? Hello! May Facebook page pa kayo. Hello! Seeing such an abuse of authority is quite troubling, particularly in places of worship and education. Sapul sa banga. Alam mo, meron sila parang tinatawag dyan sa amin kasi ang tawag dyan, don't watch. Yung nananalangin kayo, meron kayong word sa madaling araw. Diyan nananalangin sila, kaya nung sinugod sila, saktong nananalangin po sila. Ginagawa po talaga yan. Kahit sa amin, kahit siguro sa inyong reliyon, may don't watch kung tawagin sa amin. Nananalangin, guguluhin nyo. May graduation, nag-graduate tuloy yung mga bata nang wala yung kanilang mga magulang. May eskwelahan po sa loob. Hindi, wala ba kayo talagang kahiyan? Ako medyo nasa gitna ako pagdating sa, hindi ko alam kung kasalanan to ng pulis or hindi. Pero ang talagang sinisisi ko dito yung ulo eh. Sino yung nagutos? Kasi minsan sa isang banda, inuutusan niya, wala namang magagawa yan eh. Pero may punto rin si Banat Bay tsaka si Boss Dada na sabi niya, teka muna, hindi porket inutusan ka mali, susunod ka. May punto rin sila. Pero may punto rin naman na, siyempre, uutusan ka eh. No? Kaya lang, siyempre, pag inutusan ka, punta ka roon, huwag kang manakit. Diba? Ang problema, may nasaktang bata. Traumatic po sa bata. Alam mo, isipin nyo na lang. Makaka-relate dito yung may mga anak. Yung bata, yung anak nyo nasaktan, nagdadasal. Sinaktan. Type nyo. O kaya na-trauma. Bakit? Imagine ninyo, may isang katutak na pupunta sa bahay ninyo. Kahit ikaw matanda, kahit ikaw ay kasing maskulado ni Boss Dada, matotrauma ka dun. That is not an easy sight. Hindi kayang lunukin yan. Pupunta sa bahay mo, ganun kadami, kahaba ang baril. Naka-full battle gear. Kung matanda, matotrauma. Paano yung bata? Imaginein mo may anak kang ganun kaliit. Matotrauma. Tapos wala man lang imik yung leaders natin. Tindi. Kaya ako galit na galit dito. Tindi nyo. The incident raises, alam mo, pasensya. Kaya pwedeng magkakaiba tayo ng kulay eh. Pero pag may nasasaktan ng bata, teka muna. Teka muna. Huwag naman kayong natutuwa kay ikaw ay pula, kay ikaw ay loyalista, o kung ikaw ay ensimada, hindi ka dapat natutuwa na may nasasaktang bata. Napaka-demonyo nyo naman. Kung uunahin nyo pa yung kulay nyo, kaysa dun sa mga nasasaktang bata. Feli Lederman, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Kasi pagtatanggol nyo yung ulo nyo, wala man lang leading, anong gagawin natin? Patitigilin mo ba yung mga pulis katatambay dyan? O hayaan mo lang silang tumambay dyan. Kaya wala kang statement. The incident raises serious concerns about the current administration's approach to justice and the protection of constitutional rights. Many of us may relate to the questions raised by former President Duterte. How can this administration guarantee the protection of our fundamental rights when such flagrant abuses are taking place? Sa tingin ko, PDP,
sa tingin ko, Tatay Digong, wala na silang pakialam sa fundamental rights. The moment na ilang rally ng Maisug, pinaradahan ng mga truck ang mga freedom parks, wala na silang pakialam sa karapatan ng taong bayan. Ang pakialam nila, ako, 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 ako. Paano nyo ako masisilbihan? Paano yung agenda ko? Paano yung politika ko? Paano yung kapangyarihan ko? Paano ako mag-i-stay sa kapangyarihan? Paano ako kikita? Etc. etc. Wala nang pakialam sa taong bayan. Uubusin tayo. For justice to be carried out impartially and honestly, we must hold our leaders and law enforcement officials accountable. Anong accountable? Walang accountable. Anong accountable? Anong responsible? May mga nasaktan hanggang ngayon, tahimik pa rin. That is a sign na wala siyang accountability. Obvious ba yun? Alam mo, kahit loyalista ka, kahit dilaw ka, yung ganyang pananahimik, meron pa bang usaping accountability sa kanila? Wala. They are weak. Accountability. Hindi, pasensya na po, PDP, hindi po kayo binabanatan ko. Ine-explain ko lang, anong accountability? Enforcement officials accountable and oblige them to exercise restraint. Hindi nga inaawat eh. Di ba? Kung inaawat sila, wala na sila ngayon dyan. Andiyan pa rin eh. So ibig sabihin, may go signal sa ibabaw. Tatambay ba yung mga pulis dyan dahil gusto nila? Tatambay ba yung mga SAF na yan dyan dahil gusto nila? Hindi. Sumusunod lang sa utos sa ibabaw yan. Kaya yung ibabaw, walang statement. Wag na tayong magbulahan dito. Diretso, let's call black. Our constitutional rights must be upheld at all costs, and any acts that do so need to be taken very seriously and quickly. Let's continue to advocate for the rule of law. Naku, wala nang rule of law. Wala nang due process eh. Rule of law. Rule of political colors, kamo. Yan, meron tayo. Rule of law. And the protection of every individual's right in our beloved country. PDP. Nauna pang nagbigay ng statement ng PDP kaysa dun sa haligin ang bansa natin. Tindi, no? Ganyan na po tayo ngayon. Ganyan na tayo katindi. Ganyan katibay ang bansang Pilipinas.